Ilang chapters pa nga lang ang nilalabas netong Elbaf arc pero ramdam na kaagad natin yung hype para sa arc na to. Recently nga sa Egghead Island arc alam naman natin na maraming nag-underperform na miyembro netong Straw Hat Pirates. Kaya naman ang magiging tanong babawi kaya sila ngayong Elbaf arc? Bali ito nga yung tatalakayin natin sa video na to. Aalamin nga natin yung mga dapat nating i-expect sa bawat miyembro ng Straw Hat Pirates para sa Elbaf arc. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo kay Zoro. Ano nga ba ang aasahan nating Zoro ngayong Elbaf arc? Sa recent Egghead Island arc nga alam naman nating lahat na talagang nag-underperform itong si Zoro. Kumbaga hinold back siya ni Oda. Obvious naman since hindi nga siya sinama sa pagbaba nila Luffy sa Fabrio Pace. In fact, ang tanging laban nga lang na nakuha natin kay Zoro yung Zoro versus Kaku, Zoro versus Seraphim Mihawk, at itong pagkatagal-tagal na tumabla pa na Zoro versus Rob Lucci. Hindi pa nga natin makakaunted na laban yung naging paghaharap nila ni Gorosei Nasujuro. Since sobrang saglit nga lang yung naganap dito. So yung fact nga na maraming antagonist sa Egghead Island arc gaya nila Admiral Kizaru, mga Gorosei at mga Vice Admirals at wala ni isang nakalaban si Zoro dito, ang labas nga sa atin neto babawi talaga si Oda kay Zoro ngayong Elbaf arc. Mabalik nga sa i-expect natin kay Zoro syempre laban. Laban ni Zoro sa isa sa magiging main villain ngayong Elbaf arc. Ngayon mapunta naman tayo sa counterpart ni Zoro na si Sanji. Ang inaasahan ko nga kay Sanji ngayong Elbaf arc similar kay Zoro. Kailangan rin niyang bumawi sa arc na to. Bakit? Dahil yung isang misyon nga na ipinagkatiwala sa kanya na gawing safe si Vegapunk nabigo siya. Yes, ginastify naman ni Oda sa huli na parang nasabihan ni Vegapunk si Sanji na hayaan lang siyang mamatay neto. Pero as a viewer nga nakikita pa rin natin to as a failure since nangako nga siya kay Bonnie. Kaya naman gaya kay Zoro inaasahan ko ring magkakaroon ng major battle itong si Sanji sa isa sa magiging main villain para sa arc na to bilang bawi sa nabigo niyang misyon sa Egghead Island arc. Sa part naman ni Usopp sa kanya nga tayo may pinakamataas na expectation sa Elbaf arc. Bakit? Dahil simula nga nang makilala niya itong mga giants na sila Brogy at Dory during Little Garden arc pa lang, dito pa nga mas sumiklab yung pangarap niya na maging brave warrior of the sea. Dahil nga sa nakita niyang katapangan sa paglalaban ng tuloy-tuloy ng ilang taon netong sila Brogy at Dory, na-inspire nga lalo itong si Usopp na mas maging matapang pa. At ito rin yung rason kung bakit niya gustong-gustong pumunta sa Elbaf. At speaking of tapang, ito nga yung inaasahan kong makukuha ni Usopp sa arc na to. Dahil sa totoo lang, napakataas ng potensyal netong si Usopp. May capability nga siyang tumalo ng malalakas na kalaban. Ang kulang nga lang talaga niya tapang. Nakita naman natin kung paano niya casually lang na na-awake yung observation haki niya. Diba? Na even yung mga miyembro ng Straw Hat Pirates outside sa monster trio natin, until now, wala pang nakaka-awake sa mga haki nila. Kaya naman ngayong Elbaf arc nga sana na makakuha siya ng way kung paano niya maaalis ng tuluyan itong takot sa katawan niya. Nang sa ganon mas maging confident na siyang lumaban at mas maging kapaki-pakinabang siya in battle. Malay natin, yung sagot pala sa takot ni Usopp manggagaling lang pala sa tatay niya. Malay natin at some point sa arc na to magpakita itong Red Hair Pirates. Muling magkita itong mag-ama na sila Usopp at Yasop. We never know. Anyway, ngayon mapunta naman tayo kay Franky. Ang inaasahan ko nga sa kanya ngayong Elbaf arc improvement. Dahil nga sa currently kasama nila papunta sa Elbaf itong si Lilith, which is considered pa rin as a Vegapunk, inaasahan ko nga na matututo sa kanya si Franky in terms of technology. Si Chopper naman inaasahan ko nga na mas mapapakinabangan siya sa arc na to.
Dahil gaya kay Zoro hindi rin siya pinababa ni Oda sa Egghead Island arc. Wala rin siyang laban na nakuha sa recent arc. Even yung pagsugod nga ni Gorosei Saturn pagdepensa lang yung nagawa niya. Kaya naman ine-expect ko nga na mas magiging useful siya sa arc na to. Lalo na at mukhang ma-highlights nga yung mga hayop ngayong Elbaf arc. Since nabanggit nga ito nila Brogy at Dory. Even sa recent chapter may nakita na tayong malalaking wolf at alagang owl ni Gerd. At since may kakayanan nga na kumausap ng mga hayop itong si Chopper, malaking tulong nga ito sa grupo niya. In terms of medical expertise naman, paniguradong magagamit rin to ni Chopper sa arc na to. Dahil mukhang gera nga ang mangyayari sa arc na to. Sa part naman ni Nami, ilang chapters pa nga lang ang lumalabas sa arc na to, grabe na nga kaagad yung pinapakita niya. Sana nga magtuloy-tuloy pa to, lalo na at mukhang kabisado niya na yung paggamit kay Zeus. At speaking of Zeus, nakita naman natin yung layout ng Elbaf. Halos sagad nga ito sa mga ulap. Sana nga maging relevant ito kay Nami later on, dahil alam naman nating lahat na ina-associate ni Oda itong si Nami sa weather. Example na lang itong pagpapapunta niya kay Nami sa Weatheria during 2 years time skip. Sa part naman ni Robin kung magiging related nga sa Elbaf arc ang huling road poneglyph, which is most likely naman, syempre inaasahan natin na malaki yung magiging role niya sa arc na to. Since isa nga itong Straw Hat Pirate, sa isa na lang ang kulang na road poneglyph at pwede nang pumunta sa Laugh Tale. Kaya asahan natin na bukod sa road poneglyph possible rin na pag-agawan ng ibang grupo itong si Robin. Actually isama na rin natin itong world government, dahil kung iisipin nyo guys kahit makumpleto nga itong 4 na road poneglyph once nakidnapin lang ng world government itong si Robin magiging invalid na nga itong mga poneglyphs na to, at hindi na makakapunta pa itong Straw Hat Pirates sa Laugh Tale, since wala ngang makakapagbasa ng mga poneglyphs para sa kanila. Nasabi ko nga rin pwedeng pag-agawan ng ibang grupo si Robin gaya ng Blackbeard Pirates, dahil although nasa kamay na nga nila itong si Charlotte Pudding, wala pa nga ring update dito kung capable na ba siyang i-awake itong third eye niya o hindi. Kaya naman 50-50 pa rin kung pwede ba siyang makapagbasa ng mga poneglyphs para sa Blackbeard Pirates o hindi. Sa part naman nila Jinbei at Brook the usual lang yung ine-expect ko sa kanila sa arc na to. Usual in a sense na tamang suporta lang sila sa mga kagrupo nila, which is ganito naman lagi yung role nila. Kumbaga dahil sa sila yung pinakamatatanda sa Straw Hat Pirates, hinahayaan lang nilang magpasikat itong mga batang kagrupo nila. At finally itong si Luffy. So given naman na talagang si Luffy ang magsha-shine sa Elbaf arc, since siya nga yung main protagonist ng kwento. May glimpse na nga ng possible conflict nila ni Loki, since kiniklaim nga netong si Loki na siya ang Sun God. At gaya nga ng nabanggit ko sa mga past videos natin, kung yung topic nga patungkol kay Joy Boy na-reveal during Egghead Island arc, possible nga na yung topic naman patungkol sa Sun God Nika, dito naman natin malalaman sa Elbaf. At mukhang ganito nga talaga ang mangyayari, dahil ilang chapters pa nga lang ang nalalabas ng Elbaf arc, makailang beses nang nababanggit itong Sun God. In short, magre-revolve pa rin around Luffy yung kwento netong Elbaf arc like the usual. Sa usapang expectations nga, wala na nga tayong i-expect pang mataas kay Luffy, as long as mag-improve siya sa paggamit ng Gear 5 niya, at wag niya nga hayaang malagay sa peligro itong mga kagrupo niya bilang captain. Tingin ko nga na sapat na yon para mag-shine siya sa arc na to. Anyway, ayan na nga yung expectations natin sa Straw Hat Pirates para sa panibagong arc na Elbaf arc. Kung may idadagdag pa nga kayo bukod sa mga nabanggit natin sa video na to, malaya kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!